Thank you, Brother Jess. Thank you, Brother Jansen, for leading us sa prayer. Isa pong pinagpalang linggo ng umaga sa bawat isa po. Good morning po. Mas marakal na rin Americanos nung kain, 10 o'clock. Anyway po, at napakabilis po ng panahon. Nasa month of May na ho tayo. Ilang tulog na lang po, Pasko na. At may bago ho tayong topic, hindi ko na po patatagalin para mas marami pa ho kung may discuss sa inyo. Why we need to stand firm in the faith. Bakit kinakailangan po nating tumayo ng matibay sa ating pananampalataya? Nababasa po natin to all over New Testament, no? And meron din po sa Old Testament. In the Old Testament, meron pong, I think sa Jeremiah po ata yun. If you will not stand, you will not stand kahit kailan. Sabi po niya, forever. We need to stand. Kung talagang tatayo tayo, tumandig ho tayo without any compromise sa ating pananampalataya. It is very important yung faith po natin because through faith in Christ, dun lang po tayo ligtas. Not by works, by grace through faith alone. Amen po ba? And God is only pleased to those who have faith in Him. Hebrews 11:6, no? Nasabi po doon na it is impossible to please God without faith. So kaya nga po, tumindig tayo sa ating pananampalataya. Ano man ang sitwasyon, ano man pong nararanasan natin, ano man ang nangyayari sa kapaligiran o sa mundo, at ano man po yung persecution na nararanasan po natin bilang mga mananampalataya, ay dapat tayong tumayo. So there are five topics, 5 reasons kung bakit tayo kailangan tumindig sa ating pananampalataya. Ang una po ngayong linggong ito ay yung why we need to stand firm in the faith to fight against the enemy. To fight against the enemy. At malalaman po natin ngayon kung sino ang ating kaaway at paano ba natin ito mapaglalabanan. James 4:6-7. But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we just want to thank you once again for this wonderful Sunday that you have given us, Lord. Salamat po, Panginoon, that you have given us life. Binangon niyo po kami muli, Panginoon. We thank you for the strength. We thank you for the health. We thank you for all the blessings. We thank you for your love, for your mercy. They are new every morning. Great is your faithfulness. We are gathered here, Father God, as one family to worship you because you are the only God that we worship. And the highest praises belong to you, Lord. And God, all the glory, we give you all the glory. At salamat po, Panginoon. We ask you once again for your favor to open the eyes of our understanding that we may receive the full blessings from your word. As we receive your word, the blessing from your word, the revelation, the fresh revelations from your word, O God. Lord, I pray that each and every one of us, oh God, will be transformed from another degree of glory. Because you are changing us from glory to glory to be like you, our Lord Jesus. And as I declare your word, Father God, let there be healing, salvation, and deliverance to your people. Lalo na po sa aming mga first-timer na hindi po nagkataon lamang na nandito sila. I do believe, Lord, you have ordained this holy day, O God, for them, Lord, to encounter you, to encounter your love, to encounter your grace. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless mo rin po maging yung mga nasa online. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So why we need to stand firm in the faith? Number 1, to fight against the enemy. Sa nabasa po natin ngayon, para po sa ating introduction, sabi po ni James, God gives us more grace. Alam niyo ho ba na hindi po pantay-pantay ang grace? Sa grace of salvation, pantay-pantay ho tayo.
we are all saved by the grace of God. Pero there are another grace na sinasabi po ang Bible, grace of giving, grace po sa speech o sa preaching. No, marami po, no, iba't ibang klaseng grace. Kaya si Paul sabi niya, nag-i-excel na kayo sa ganito, sa ganyan, sa speech nyo. Nag-i-excel kayo, ang dami nyong mga bagay na excel, nag-i-excel kayo sa faith, but I want you to excel in the grace of giving. Dahil po kuripot yung mayayaman po sila sa Korinto, mayaman pero kuripot po sila. Now, sa atin din po, sino po dito ang gusto niyo pa ng maraming biyaya? Amen. So, meron po sinasabi dito kung paano tayo magkaroon ng maraming biyaya. God opposes the proud, no? Tinataboy ng Diyos ang mga palalo, but shows favor to the humble. Ang favor po is grace also. It's another word for grace. So, kung tayo ay mapagpakumbaba, mas marami pong biyaya. Amen. Sino po ang mapagpakumbaba? Yung pong tahimik? Yun lang pong walang, yung pong para pong mukhang santo? Katulad po ng katabi nyo ngayon, mukhang Saint Bernard? No? Na-injectionan na ho ba ng ano ho yan, no? Ng anti-rabies. Hindi po yun. Napag-aralan po natin, ang pagiging humble talaga ay yung nagsasubmit, sumusunod sa Lord. Katulad ni David na ang para pong ang yabang ng tono niya, sabi niya kung lalaban kay Goliath, no, wala pong kumampi sa kanya. Whether po mga kapatid niya, mga taga-Israelita, binubuli po siya, lalo na mga Philistine, pero hindi po siya nagpa-apekto sa libu-libong nagbubuli sa kanya. Yung ilan po ngayon, no, sa atin po ngayon, isang tao pa lang ang nagbubuli sa iyo, parang gusto mo nang mamatay. No, kailangan po magpakatibay tayo. Kahit ang buong mundo usigin po tayo, maging matibay po tayo. Amen. Patuloy po tayong sumunod sa Lord para po magkaroon tayo ng maraming grace. Kaya sabi diyan, no, kung God opposes the proud but shows favor to the humble, submit yourselves, magpasakop kayo. Kasi po yung nagpapasakop, ito yung mga tunay na humble, at yung tunay na humble, ito yung maraming biyaya. Sabi diyan, submit yourselves then to God. At kapag meron kang grace for the authority na ipalayasin mo yung demonyo, grace for the power and authority na bigay po sa atin ng Panginoon. Kaya sabi diyan, when you submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Bakit po? Binigyan ka po ng maraming biyaya ng Panginoon for that power and authority na to resist the devil. Sabi diyan, pag rinisist mo ang devil, hindi po sinabi diyan na maybe the devil will think about it na aalis. No, sabi diyan, siguradong aalis po siya. Susunod po siya. Nung nag-meeting po kami last Thursday, nabanggit ko nga ho ito, napansin ko po, isa sa magandang kung masabi ko po maganda or strength po ng mga demonyo, ng diablo. Una, yung pong hindi po sila nag-give up. They always persevere na ikaw ay masila, ikaw ay mapatay, ikaw ay masira ang iyong buhay. Very persistent po sila. Hindi sila madaling sumuko. Pinalayas mo ngayon, bukas babalik yan. Magdadala pa ng barkada. Kaya kaya nga po, we need to learn this, na this is very important doctrine po sa atin, na nakakalimutan po natin, nakala po natin physical lang po dapat ang labanan. No. Kaya nga po, ang pangalawa po, na yung strength po ng diablo, ay yung pong, yung maganda po siguro sa kanya, no, ito na po yung magandang word para sa kanya, ay yung pong madali po siyang sumunod. Basahin niyo po ang Bible. Pag si Kristo po pinalayas niya ang demonyo, one word lang, lumayas ka, go. Umaalis, hindi mo na po, bakit ako aalis? Hindi po. Tayo, pag sinabi ng Lord, go, gawin mo ito. Lord, bakit? Lord, di ho ba? Mas matigas pa ang ulo ng marami sa atin kaysa sa mga demonyo. Which is nakakalungkot. Pero ang diablo, no, sumusunod siya, sabi nga po ni James, ano pa yan, nanginginig pa. May takot.
Ilan na po yung mga pinag-utos ng Lord sa atin pero pinagbaliwala natin? Ay baka hindi naman si Lord yan. No, i-sharean mo ng gospel. Ay baka hindi si Lord yan. Ilan po sa atin yung ano ho. Kaya nga po nakakahiyaman ho tayo sa diablo, no? Siya masunurin kahit sa atin po sumusunod kapag alam po natin yung power and authority po natin na nakasubmit po tayo sa Panginoon, susunod po yan at susunod. I don't know the exact bakit po sila sumusunod in the name of Jesus. I think natotorment po sila. Masakit siguro. Naalala ko nga po, kagabi nasabi ko rin po ito, naalala ko po si Anton LaVey, kung kilala niyo po si Anton LaVey, siya po yung founder of Church of Satan sa California. Ito po yung tinatawag na Hotel California, yung mga dati nating paboritong Welcome to the Hotel California. Ang ibig sabihin po na Welcome to the Church of Satan. Meron pong minsan na-invite. Nag-i-invite din po sila. No? Yung pong, yung tayo po, naman tawag natin, mga MC, bring many? H1. Sila ganun din po. So, yung na-invite po niya, Christian, nakala po niya kung ano lang yung ano ho niya. Pagdating po niya, nakita po niya, Church of Satan pala, mag-start na pong mag-preach si Anton LaVey, na father ng mga satanista, nabanggit niya, Jesus. Alam niyo po, napaluhod po siya. Tapos sabi po nitong si Anton LaVey, sino yung nagbigkas nung pinagbabawal na pangalan kanya? Dahil alam niyo po, kapag ikaw ay may relasyon sa Panginoon, may tamang relasyon ka sa Diyos, may power po yung pangalan ni Jesus. Pero kung wala, hindi ka submitted sa Lord, kahit alam mo, sinasabi mong Kristiyano ka, pero hindi ka naman sumusunod sa Lord, kahit ilang beses mong gamitin yung pangalan ni Jesus, hindi po mag-work. You need to connect to the source, to the power. Meron ka dapat connection, meron ka tamang relasyon. Remember po yung 7 sons of Sceva sa Book of Acts. Nung nagpalayas po sila ng demonyo, ganito po nilang sinabi, in the name of Jesus, whom Paul preached, sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo. Bakit po ganun? Kasi wala silang relasyon kay Jesus. Kumbaga, kung kayo gagamitin niyo po, sa pangalan ni Jesus na pinipreach sa Calvary Temple, hindi po susunod ang diablo kasi alam niya na hindi mo kakilala. Ano nangyari po sa 7 sons of Sceva? One day, yung pong demonyo, nainis po siya, sumagot na siya. Jesus, I know. Paul, I know. But who are you? Tingnan niyo po yun. Kilala po ng diablo ang Panginoon. Kilala niya even si Paul. Pero sino kayo? Sabi. Ano po ginawa ng demonyo? Pinagbubugbog po yung 7 anak ni Sceva. Duguan po sila. Ito pa po ang malala. Nakahubad po silang lumabas ng building. Why? Bakit di sumunod yung diablo? Because they were not submitted to God. Kung submitted ka kay Lord, madali po yung Jesus name. Madali po, may power po yung name of Jesus. Kahapon po, na pinuntan po kasi ako ni Brother Renan, may ginawa sa bahay. At may kukunin po ako, may ibibigay ho sa kanya. At nung pagyuko ko pong ganyan, nag-lock po ang likod ko. Naalala ko po yung kasi yun namin si Brother Alan. Talagang hindi na po, tsaka po yung isang member po natin, pinunta ni Pastor Jun, nililinis daw yung sasakyan, nakaganon. Hanggang linagay na lang sa kama, nakaganon. Sobrang sakit po pala kapag nag-lock yung dito. Sabi ko, ang una ko dapat tatawagan, di po alam ni Mrs. to ang Mrs. ko, pero inano ko po sarili ko, una si Jesus, 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 in Jesus' name. Talaga pong medyo matagal-tagal po ako nakaganon, hindi ka pala talaga makagalaw sa sobrang sakit. Pero yung time pong yon, tinanggal po ng ating Panginoon. Kasi una, na-realize ko, hindi dapat tao ang tatawagan mo. Siyempre po, una ko tawagin, misis ko, yung parang, Jojo, namilyari. Nakaganon lang po ako, hindi na ako
But there is power in the name of Jesus. Isa lang po ito sa experience ko kung bakit ko sinishare to. Ito po yung fresh kahapon lang. Na there is power in the name of Jesus kapag ikaw ay submitted sa Lord. Every day, inaano ko po in Jesus' name, lalo na po ako dahil dialysis patient po ako, kung ano-ano po yung nararamdaman ko bago ako umakyat po dito, inaano ko po in Jesus' name, I can do all things through Christ who gives me strength. There's power in the name of Jesus if you are submitted to God. He gives you more grace, more power to resist the devil. Amen. Kaya po ngayon, ang unang pag-uusapan po natin, no, ay itong we must stand firm in the faith to fight the enemy. Therefore, number 1, be aware of spiritual battles every day. Tandaan niyo po ito, nung moment, nung araw na tinanggap mo ang Panginoon, kapatid, natatandaan niyo pa ho ba yun? Yung iba tinatandaan po nila, parang sineselebrate nila na pangalawang birthday po nila kasi nga born again. Now, nung araw na tinanggap mo ang Panginoon, kapatid, whether you like it or not, you are already involved in spiritual battle. Whether you accept it or not, you are already involved sa spiritual battle. Amen. We need to realize this, na totoo po ang spirit world. Sino na po dito mga may experiences sa mga paranormal? Nakakita ng white lady, ako po nakakatabi ko pa. Maraming beses po kasi yung pinagtatrabaho ko nun dito sa Telebastagan, malapit ng Baliti, no? Kilala po ang ang white lady po noon at sasakay ng jeep or ano. Noon po hindi ako naniniwala hanggat nung na-encounter ko po. Ang mukha niya napakaitim pero puti po ang suot. Napakaitim din po ng mata. Lahat po Well anyway, ako man siguro tatakot may gapang ikwento tayong ganyan Kung may mga ganyan na nakikita na paranormal, that means sa spirit po yan, totoo ang spirit world. Totoo ang heaven and earth. Totoo ang diablo. Higit sa lahat, totoo ang Diyos. Buhay ang Diyos. Amen. Kaya nga po, we need to realize every day, meron kang spiritual battle, kapatid. The moment you forget that you are living in this world with a spiritual battle, ite-take advantage ng diablo yan. Naisipin, sasabihin sa'yo, puro physical lang yan kasi kasalanan di ganito, kasalanan ng ka-office mate mo, kasalanan ng asawa mo yan, kasalanan ng ganitong tao yan. But we need to understand today na ang kaaway po natin hindi tao. Sabi po sa Ephesians 6:12, for we are not fighting against flesh and blood enemies. In other words, hindi natin kaaway ang mga tao. Sino pong kaaway natin? But against evil rulers and authority. Ano po yung rule? Tingnan niyo po ito. Meron silang hierarchy. Yung kingdom ni Satan, merong organization. Saan po niya galing yan? Of course, sa Diyos. Alam niya kung paano ka-organize ang Panginoon. So may mga hierarchy. Kung babasahin niyo po sa Old Testament, lalo na sa Daniel, merong tinatawag na Prince of Persia and King of Persia na hindi tao. Mga principality dito sa mga lupa po. Sa Pilipinas po, meron tayong malaking principality dito, ruler. No, at ang kanyang yan po itatawagin pong Prince of Philippines or King of Philippines na ang kanyang po is idolatry. Dahil meron po tayo, dahil idolatrous po ang Pilipinas, napakaraming rebulto, sumasamba sa iba't ibang Diyos. Meron pong naghahari. Sa Angeles, ang naghahari po ay ang espiritu ng drug addiction at saka prostitution. Mga kalaban po natin yan. Sa bahay po, meron din po. Kung laging mainit ang ulo ng bawat isa, meron pong naghaharing init ng ulo na isang demonyo. We need to understand this, whether we believe it or not. Ang sabi ng Panginoon kay Nicodemus, yung pagiging born again ay pang mundo yan. Dapat ma-born again ka, isa kang teacher of the law, pero hindi mo alam to. Maniniwala ka pa kaya, sabi po ng Panginoon, if I tell you about heavenly things. Ibig sabihin po talagang napaka-strange po ng heavenly things, ng spiritual world, and yet it is true. It is more true than physical. Remember, nauna ang spiritual,
ang spirit world kesa sa physical. In the beginning, God created the heavens, tapos ang earth. So nauna po ang spiritual. In fact, ang nangyayari po, ang nagmamanifest po sa atin in the physical, ay nauuna po sa spiritual. Kapag nagkulang ka ng prayer sa umaga, magmamanifest po yan sa physical na hindi maayos ang iyong mood, hindi maayos ang iyong trabaho, hindi maayos ang lahat. Because you lack prayer at nakasingit ang dyablo, nakalimutan mong meron kang spiritual battle every day. Amen. Kaya pagbangon mo pa lang, nagbubungayan na kayong mag-asawa. Pero kapag nag-pray ka, kahit na mainit ng ulo ng kasama mo, ng asawa mo, ikaw chill ka lang dahil alam mo, hindi ang asawa mo ang kaaway mo. Amen. Kundi yung spiritong nasa likod po nun. Kaya sabi dito, rulers, authorities, saan? Unseen world. There is an unseen world, the spirit world. Against mighty powers. Tandaan nyo, maraming nagsasabi, wala nang power si Satanas, wala na. Opo, pinano na po ng Lord for as long that you are under the umbrella of God, you are submitted to God, walang magagawa sa iyo ang dyablo. Pero once na nagkaroon po siya ng entry point sa atin, humanda na po tayo. Because sabi diyan, mighty powers. Malakas po ang kaaway natin. Kaya kailangan natin ang Panginoon. Ang sabi po diyan, in this dark world, so yung unseen world, tinatawag din pong dark world, and against evil spirits. Tignan nyo, iba po yung mga ruler, authority, iba po yung against evil spirits in the heavenly places. Now, let me explain to you ng mabilisan. Iba po yung evil spirits sa mga fallen angels. Ang mga fallen angels, sila po ay mayroong spiritual body. Pwede silang maging tao. Katulad po nung si Abraham, kasama niya yung dalawang angel na nag-destroy sa Sodom at Gomorrah, pinakain pa ho ni Abraham, kumain po sila. Pagdating sa Sodom at Gomorrah, gustong makipag-sex ng maraming bakla at tomboy sa Sodom at Gomorrah. Because talaga pong mukha silang tao. Ang sabi po ng Hebrews, pwede pa natin pakita ng Hebrews, dapat nating entertain yung mga strangers po sa natin. You might not know na ang mga ito ay mga angels. Amen. Ayan po, sabi po dyan sa Hebrews 13:2, do not forget to show hospitality to strangers, for by doing so, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Hindi mo pala alam, yung kunwari humingi ng tulong sa'yo, isa palang angel na sinusubukan ka lang. Alam niyo ho ba yung commercial? Sa Tagalog po ng commercial, patalastas. Alam pa ho ba ng kabataan yung patalastas? Alam niyo yung patalastas ng fita? Meron pong matandang babae na kumakain po. Isang fita na lang po yung tinignan siya ng matandang babae. Naawa po siya. Hindi niya binigay yung buong fita. Hinati po niya. Tapos naging divine being po siya. Ang sabi po niya, dahil ikaw ay mabait ka niya, mag-wish ka at ipagkakalob ko sa iyo. Anong winish niya? Sports car, yung red. Nahulog po kalahati, sports car. Dahil kalahati po yung niya. Kaya katotohanan po doon, kapag tumulong ka, buong puso mo nang ibigay. Amen. Kalati na itang fita, pigtipirani pa yan Sayang, buhusan na yung sports car niya. So yan, totoo po, nasa po, hindi mo alam, kung minsan merong tutulang na tao sa'yo, maya-maya, wala na yung tao. Marami pong testimony ganyan. Kung minsan po, meron po yung nasiraan po sa gitna po ng highway, wala pong tutulong, bigla na lang po merong dumating, tumulong po. Nung pong nagawa na, sabi niya, salamat po, ba't wala na po yung tao, pati yung sasakyan niya. Ang ibig sabihin lang po nun, nagpadala po ng angel ang Lord. Remember, bawat isa po sa atin may angels. Psalms 91, and He will command His angel. Ang nagko-command sa angel, sa mga angels, ang Lord. Kapag ginagamit natin, sumusunod lang ang mga angels sa word ni Lord.
hindi din sila susunod sa word natin. Susunod lang sila sa word natin kung ang ginagamit natin ay ang word ng Lord. Amen. Kaya nga sabi po sa Psalms 91, "For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways." May mga angels po tayo na nagbabantay. Totoo po ito. Noon po merong nakapagkwento sa akin maging sa Bible school po namin. Noong nasa mga satanista po sila kasi at saka mangkukulam. No, totoo po yung mga yan. At sila po yung nagke-curse. Bawat church nagke-curse. Noon po meron dumating pong I think 4 pong mangkukulam dito. Kine-curse po nila ako. Bigla akong nahirapan na huminga. At yung isa na born again, nag-a-attend po ngayon dito sa atin. Anyway po, no, so much for that. Marami pong ganyan, kahit sa mga ibang namin kakilalang pastor, meron po kami kakilalang pastor sa Porac, ginising siya ng Lord, 4 a.m. Sabi niya, lumabas kami, mga mangkukulam, mga satanista na kine-curse yung church. Lumabas po siya, nandun nga po yung mga nagke-curse po. At yung mga isa pong napag-alam ko po, sa Manila naman po ito, pumupunta po sila sa mga highway, flyover. Nakikita po nila kung sinong Kristiyano habang pag nagdadrive. Sa itaas po ng sasakyan daw nila, may nakikita silang angel na nagliliwanag. Pero yung walang angel, kinokos po sila na matulog para maaksidente. Ito po manggawa po ng, believe it or not, kung bakit may mga aksidente kung minsan grabe, kagagawan po ng dyablo. Kaya nga po kahit gaanong pag-iingat mo kung di ka nag-pray, hindi mo in-acknowledge ang Lord, yung angel hindi kikilos. No, ang magko-command kasi sa angel, ang Lord. Kaya kailangan po tayong submitted. Amen ho ba? Kaya bakit ka matatakot? Lagi mo kasama ang Lord, may mga angels ka pa. Amen po ba? Kaya nga ho, now, yun po ang mga fallen angels. Ngayon po ang mga fallen angels, ito po yung sinasabi nilang nakita sila ng alien. Yan po ang wala po. Sa Bible po, walang ibang planeta. Walang ginawang ibang planeta ang Lord. Huwag kayong maniwala po sa Marami pong because the God of this world has blinded. Yung God of this world sino? Sabi ng Bible ng Korinto, si Satan. Huwag tayong basta-basta maniwala. Read the Bible. Ang Bible po ang pinakatotoo kung paano po yung cosmology talaga ng pagkakagawa po ng Earth. Nung nandiyan po yun, I do not have the time. Pero ngayon, ang tanong po, kaya nga po yan, tinatanong, ang tawag po dito, mamalagwa ko si mga alien po yan at meron po silang matataas. Matataas po ang IQ ng mga fallen angels, sa mga angels actually. Sino, nung binasa ko po ang Book of Enoch, totoo po ang Book of Enoch, kaya lang hindi siya nasali sa Ang mga fallen angels ang nagturo sa tao para gumawa ng metal. Saan ba galing ang bakal? Di ba sa lupa? Wala pong taong nakadiscover, ipunin ko ito, magiging bakal. Wala pong ganun. Naitignan mo na marami ako. Anong ginagawa mo dyan? Nag-iipon ako ng bakal na yun. Nag-iipon ako ng ginto. Marami pala sa Wala akong ganyan. Ang nagturo, mga fallen angels. At ang mga fallen angels pong ito, sa Genesis chapter 6, tinatawag silang sons of God, nakipag-mingle, nakipag-sex sa mga tao, sa mga babae. Dahil napakaganda ng mga babae po noon. No? O mga kababaihan, mas magaganda ata ang mga unang babae po noon. Na-attract yung mga angels ng Lord, tumalikod sa Diyos. No? Ito po yung mga, and then, ano pong nag-create? Nag-create po ng mga giants. Genesis chapter 6 yan, tinatawag silang Nephilim. Nephilim, ang ibig sabihin ng Nephilim, giants. Tinatago po ng mundo yan. Even ang mga elite sa Amerika, marami silang nakitang mga giants up to 50, 100 feet. Mag-start po ng 8-footer po yung mga yan. Iba-ibang klase po. So nakipag-sex and then yung mga nakipag-sex din sa animals. So nagkakaroon po ng mga, kaya may nakikita tayo, yung iba nakakakita ng tikbalang o Alam niyo po yung Narnia na kalahati tao, kalahati. Parang ganun po yung panahon ni Noah po noon, kaya nga sinira ng Diyos ang mundo. Dahil marami po sa mundo, hindi na purong tao. Di ba, Pastor, di ba magiging katulad natin ng mga angels, hindi na mag-aasawa? Opo. Hindi na nga mag-aasawa yung angels, katulad natin sila, pero it doesn't mean wala silang kakayahan na mag-reproduce. Nakasulat po kasi, Genesis chapter 6,
Nung nakipag-ano ho sila, nanganak po sila ng mga giants. There are giant, may research po yan na ano ho. Hindi po ako nanghuhula, nasa ano po yan. Ayan po yung Nephilim, ayan po sa Genesis, no? Basahin nyo and do your research. All over the world, may mga bakas po ng mga giants. And during this time of flood, ang population po ay umabot po ng, hindi daw bababa ng 10 billion. Ang sabi po ng mga Bible scholars, baka pwede pa itong umabot ng 15 billion or more, pero hindi lahat purong tao. Kaya nga po si Noah, naging righteous person siya, una, dahil purong tao po sila, at pangalawa, naniwala siya sa Diyos. Yun po yung dahilan, naniwala siya sa Diyos, bakit po siya righteous. Di pa ka ba ako, nebala mo, kwento ko ng kaya kayo. Well, anyway, ito po yung mga no pong nag-flood po, namatay po yung mga hindi purong tao. So may mga espiritu po yan. Yun po ang mga naging demonyo, mga evil spirits. Ang another word po sa evil spirits, kahit po sa Hebrew, tinatawag silang disembodied spirits. Mga espiritu po sila na naghahanap ng katawan. Kahit itong mga evil spirits ito, sila po ay nagpo-possess ng tao. Naalala niyo po ba yung mga sa kwento sa Bible? Kahit po sa ano natin, there was a time, for 1 year, ilan po yung pinalayas po naming mga demonyo. Wala lang time para po ikwento rin po yun. Kaya, hindi po tumigil dyan ang pag-experiment ng magpag-mix po ng spirit tsaka po ng physical at nagkakaroon po ng buhat pa ho noon, may mga, yung pong, yung, ang tawag po dito, DNA po ng hayop, pinagsasama po, 1960s pa meron na din ho. Na kaya kung minsan, mariresearch nyo sa internet, meron yung baboy na nanganak na yung mukha ay tao. Dahil itong mga fallen angels na to, sila po ay nakikipag-sex din sa animals. Kaya nasa batas po ng Diyos yan eh. Yung mga nagkapag-sex sa animals, sabi po ng Panginoon sa mga Israelita, kailangan mamatay. So meron pong mabubuhay po yan pag mga ilang sandali lang mamamatay at may espiritu po 'yon. Kaya nga po iba't ibang size. Kung nakakita na kayo ng demonyo po, nakita na may mga malalaki, meron pong malilit, tinatawag po ng tiyanak, may tinatawag pa rin ho tayong duwende. Mga demonyo po yan, hindi po yan mga swerte. Amen po ba? Huwag niyong gayahin yung Snow White. Walang Snow White. Ice drop lang po yun. No? Kaya nga po, huwag niyong gagawin na this po, makilabas ko po. No? Kung ginagawa niyo po yun, hindi niyo kakilala ang sarili niyo. Ako nga po noon, elementary pa lang ako, pero nag-attend na po ako sa isang Baptist church na dinala po ako ng kaibigan ko. Nalaman ko na ang mundo binigay sa tao. So ang tao may-ari po ng mundo. Ang Diyos sa may-ari ng mundo pero pinagkaloob sa tao. Now, one day po, yung pong kapatid ko, dinala po dahil hirap huminga, namamaga yung tiyan, dinala po ng nanay ko sa Mayflower. Alam niyo po yung Mayflower? Kung ano meron doon? Yung nagtatawas. Sabi niya, meron pong, yung anak po niyo kaya ganyan, meron po siyang tinamaan na punso sa eskwelahan. So madaling narinig ko po yun dahil naawang-awa po ako sa kapatid ko doon sa sakit na nararamdaman niya. Ako meron na akong konting background sa pagiging Kristiyano. Pinuntahan ko po yung, kung merong punso man di, kaya ni Clementis kami. Sabi ko, anong karapatan nyo na di na niyang sakit, anong karapatan nyo pahirapan yung kapatid ko? Mga kutong lupa lang kayo, ang mundo binigay sa amin, no? Kung tinamaan kayo, kote ako, maglele ako. Sinira ako po yung wala akong manikit, nung ay panas. No. Alam niyo po, kapag alam mo ang authority mo, hindi ka matatakot. Hindi ka makilabas kayo po, ipotating kanturan. No? Pag ganun ho, pumunta kayo sa mga masukal na ganyan, magsitabi kayo kung ayaw niyong tapakan ko kayo. Bakit? Sabi ng Panginoon, I have given you authority to tapakan, to trample on snakes and scorpions, and to overcome all the powers of the enemy. Totoo po, lahat po ng diablo at lahat po ng mga demonyo, pwede mong tapakan dahil binigay, ipinagkaloob ni Kristo yung power and authority sa iyo, kapatid. Gamitin mo lang. Nothing will harm you if you will use your God-given authority. Believe it or not, meron pong spiritual battle tayo. So kaya ngayon, pag
So tuwing nag-experiment ang tao na hindi po natin alam ito, namamatay po sila, nagiging demonyo po yon. Kaya nga po ngayon, kung ayaw nyo maniwala na 10 billion po sila, 18th century, ilan po ang populasyon ng mundo? 18th century, 1 billion. Do your research. After 200 years, ano pa lang ho tayo, no? After 200 years, ilan na ho tayo ngayon? 8 billion. Eh yung mga tao nung una, nabubuhay sila for 1,000 years. Palagay nyo, gaano karami ang populasyon nun? Marami po. Marami po. Eh lalo na nga noon, wala namang family planning. Ngayon may family planning na, pero lumobo pa tayo for 200 years, nadagdagan tayo kaagad ng 7 billion. 7 billion po ang pagkadagdag po natin. No? Ang galing pong mag-produce ng mga tao, you know? Masisipag, walang ginagawa, kundi gumawa ng tao. Kaya nga po, maraming demonyo po. Kaya minsan, meron kang, meron pong yung kausap mo, hindi yun ang kaaway mo, meron siyang demonyo ng init ng ulo, demonyo ng inggit, paninira, marami pong ganyan. Meron pong isang pastor na, I think si Rick Joyner, meron po siyang, kasi yung aklat po niya, kalimutan, pero si Rick Joyner po yung nung binasa ko po yun, sabi po niya, nung pinakita ng Panginoon sa mga Kristiyano, lahat ng tao, maging sa mga Kristiyano, may mga nakasakay na malilit na demonyo pa sa mga Kristiyano. Ano kayang nakasakay na malilit na demonyo sa iyo? Init ng ulo, no? Ano pa ho? Pagsusugal, panunod ng pornography, or pagchichismis. Kaya kung minsan meron pong bumubulong. Alam niyo po yung kuminsan kung kailan ka nagpe-pray, papasok po yung kung ang dami-daming mga negative thoughts at saka impure thoughts. Yung dati mo na pinanood na mga mga pinanood mong, ang tawag po dito, pornography, bumabalik, na hiningi mo ng tawad. Hindi ikaw yon, ang diablo, iniistorbo ka niya. Kaya nga mamaya po, pag-aaralan po natin that those things ay kailangan po natin i-pull down. No? Dahil dito po yan sa 2 Corinthians 10:3-5. Kanina po, yung binasa po natin sa Ephesians, no, ina-identify kung sino ang ating mga kaaway. Dito sa 2 Corinthians, ang inaano ho dito, saan yung battle? Sabi po dito, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. Hindi tayo nakikipag-away katulad ng mundo. Na noon po, sa panahon po ni Paul, ano po yan, espada at mga pana ang kanilang sandata. Ngayon po, push button na lang, rocket, missile po ang mga, napaka-high-tech na po. The weapons we fight with are not the weapons of the world. Sabi po dito, on the contrary, they have divine power. Sabi niyo po, divine power. Yung mga weapon natin, mga sandata, meron silang divine power. Meron pong power na nanggagaling sa Diyos. To demolish strongholds. Sabi niyo po, strongholds. Ano po yung mga strongholds na ito? Ang strongholds po ito, ito po yung mga strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God. Sa ibang salin po, we demolish yung po mga lofty opinion, mga wisdom of men na hindi po ayon, mga principle ng tao na hindi umaayon sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po ito. Ang tao po mahilig po sa mga prinsipyo. Ako, prinsipyo ko ito. Dahil prinsipyo ng lolo ko ito at saka ng tatay ko. Lahat po ng prinsipyo ng tao, kadalasan, mali. Dapat, nung na-born again ka na, kapatid, ang prinsipyo mo, prinsipyo na ng Diyos. Ang Bible na po. Amen. Siya na po dapat ang nasusunod. Kaya ito po ang unang dinidemolish natin kasi ang battle nga, it begins with the mind. Kung anong pinapasok ng diablo dyan, nagpa-check up ka, at sinabi ng doktor, meron kang bukol, siguro i-check natin para itignan po natin, no? I-test natin. Ikaw naman, ang diablo, sabi niya, mamamatay ka niya, cancer yan. Ilang araw ka na lang yan, mamamatay ka na. So ikaw naman, entertain mo yun. Dapat, ang sabi po dito, i-demolish mo yun. Because that is against the knowledge of God. Ang sabi ng Word of God, by His stripes, magaling ka na. At saka you can do all things through Christ. Malusog ka, malakas ka, mapagtatagumpayan mo ang lahat. This is the reason why, bakit hanggang ngayon po, meron po akong lakas for more than 19 years na po ako nagdadialysis. May mga doktor na po akong ilan na nakausap, tsaka po yung mga kaibigan na doktor din,
Sabi nila, pag 10 years na, mahaba na daw po yun sa mga nagda-dialysis. Noon nga po, 5 years lang dahil walang pag-dialysis eh. Bibigyan ka na. Kung hindi mo, lahat, ang daming negative thoughts na dumaan po sa akin. At nakapasok po yan last year. Halos 1 year po akong balik-balik sa hospital, no? Alam niyo po yan yung nangyari po sa akin. Dahil napabayaan ko po, na pumasok po yung, dahil ba't di na huminto yung pagdudugo ko? So nag-isip na po akong, baka malala na, ganito, ganyan. Nakalimutan ko po na hindi yon ayon sa salita ng Diyos. Nung nalaman ko, sabi ng Panginoon, binigyan kita ng authority, lumaban ka uli, dati palaban ka, ba't di ka lumalaban ngayon? Sabi ng Panginoon. Kaya nga po, dapat lang tayo lumaban, panalo tayo sigurado. Dapat lang tayo lumaban. Pag sinabi mo, ayaw mo na, wala na, matatalo ka na kapatid. Magmanok-manuka na ka mo. Kaya nga, ang sabi ko dito, no, dinademolish po natin yan, and we take captive every thought. We take captive, kinokontrol natin every thought that to make it obedient to Christ. O ikaw kaisipan na magtiwala ka kay Kristo, hindi kanya pababayan kahit anong sabihin ng doktor. Nung nalaman ko po na meron akong heart enlargement na anytime mamamatay na po ako, sabi po ng doktor, umiyak po ako sa Lord, sabi ko hindi siya ang final say, di ba kayo ang final say? Kung gayon, ang sabi ng Panginoon, magmula ngayon, kahit anong sabihin ng doktor, huwag kang matatakot. Dapat matagal na po akong patay. Kung pinaniwalaan ko po yung doktor ko na anytime mamamatay ka, dahil malala po talaga ang kalagayan ng aking puso. Hindi siya nagpapalpitate, talaga pong nagsishake po ito. Literal pong gumagalaw po ito. Hindi ko sinabi sa family ko. Alam ko matatakot sila, pero lumaban po ako kasama ang Diyos. Kapag lumaban ka, kasama mo ang Diyos. That was 2007. Late 2007, first year ko pong dialysis. Ano na po ngayon? 2026. Ganito na po kahaba yung buhay na pinagkakaloob sa akin ng Panginoon. Kung alam mong may power and authority ka at nabubuhay ka for the purpose na bigay ng Lord sa'yo, yung purpose mo, poprotektahan ka niyan. For as long as you live according to God's purpose, not according to your dreams. Wala pong ano dyan, ano bang pangarap mo? Hindi tinatanong ng Diyos kung anong pangarap mo. Dapat tanungin mo, kapatid, ano ang pangarap, ano ang plano ng Diyos sa'yo. Dapat sa mga anak natin, ganun din. Anak, anong pangarap mo? No. Tinuturuan natin silang maging selfish. Hindi, Pastor, gusto ko siyang maging independent. No. Hindi ka dapat independent. Dapat dependent ka. Kanino? Sa Diyos. Walang taong independent. Hindi natin kaya. Pag sinabi sa'yo may karamdaman ka ganito, meron kang babayaran na aksidente ka na ganito, hindi mo kaya kung wala ang Diyos. Kaya natin ang lahat dahil kay Kristo. I can do all things through Christ who gives me strength. Walang imposible kapag kasama mo ang Diyos. 1 Peter 5:8-9, be alert and sober mind. Sabi po ni Peter, your enemy. Sino yung enemy natin? The devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ang diablo daw po, sabi ni Peter, maging alerto kayo, naghahanap yan ng masisila kapag nanghihina ka, tamad kang mag-pray, tamad kang mag-see you, tamad kang mag-church. Ikaw ang unang inaatake ng diablo. Ganyan ang mga leon eh. Hindi po nila atakin yung malalakas na mga animals. Yung mahihina at nag-iisa lagi. Kaya sabi diyan, resist him, stand firm in the faith. Paano ka mag-stand firm in the faith? Huwag kang mag-a-absent sa devotion mo sa Lord. Huwag kang mag-a-absent sa pag-meditate mo ng word, tsaka prayer. Huwag kang mag-a-absent sa church. Huwag kang mag-a-absent sa CU. Dahil lahat ng ito ay tumutulong sa iyong faith. This is how you stand firm in the faith. Because you cannot stand firm in the faith alone. There is no such thing as a lone ranger Christian. We need one another. Ang sabi po ni Paul sa Korinto, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. At wala ding sino mang mamamatay para sa sarili lamang. Peace be with you. Aga na kaya itang kantang itan eh. Walang sino man. Maraming salamat. Yung alam niyo po yung maraming salamat. Walang sino man ang nabubuhay. So resist him, stand firm in the faith because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Ang sinasabi po ni Peter dito sa mga kausap niya, marami kayong problema, marami kayong suffering. Ngayon, nagmamanok-manukan kayo, masisila kayo ng diablo. Now, stand firm in the faith. Dahil lahat tayo, mga Kristiyano, lahat tayo dumadanas ng iba't ibang suffering. Sabi ng ibang mga pastor, hindi na tayo dapat dumadaan ng suffering.
No, dahil nagsuffer na daw si Kristo, o nagsuffer na siya para po sa ating salvation. Para hindi tayo pero maliwanag sa Bible na tayo ay dadaan po ng maraming sufferings. In fact, ang sabi po ni Paul sa Acts 14, I think Acts 14:22, ang sabi po dyan, strengthening the disciples, pinapalakas sa mga disciples, encouraging them to remain true to the faith, or encouraging them to stand firm in the faith. We must go through many what? Hardship. We must. It is not an option. Lahat tayo dadaan ng kasakitan to enter the kingdom of God. This is not saying na ang salvation is by works. No. Ibig sabihin niyan, ligtas ka na, so ligtas ka, i-challenge ka ng dyablo. Bibigyan ka ng maraming kahirapan. Titignan niya kung hanggang kailan ka ano. Kaya marami pong mga tao na nag-backslide dahil yung word napaka-shallow lang, parang yung parable of the seeds, na umusbong kagad nung may problema na, wala na. Ang tunay na Kristiyano, kung kailan may problema, lalong nagsashine. Lalong tumitibay ang pananampalataya. Yun po ang tunay na Kristiyano. Kaya sabi ni Peter, no, huwag kayong magmanok-manukan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmanok-manukan. Anong sagot niya? Tukok! Number 2, we must stand firm in the faith to fight the enemy. Therefore, equip yourself with spiritual armor. Sanayan mo ang sarili mo sa spiritual armor. Ano ba ang spiritual armor na ito? Binigyan tayo ng spiritual armor ng Panginoon. Tandaan niyo po ito. Kasi hindi po tayo pwedeng lumaban with our own strength. Hindi natin kaya. Mayayabang lang tayo. Lalo na kapag bata-bata ka pa. Kaya nga po ako nung nag-dialysis po ako, 32 years old. Kasi po, mula nung bata ako, hanggang 32 years old, hindi pa ako na-confine. Napunta ng outpatient sa hospital, nabali ang kamay ko. Alam niyo po noon, walang operasyon po noon, yung pong hinihila lang. O lalagyan ng pabigat dito kay Dr. Dabu Bahu ata noon. Sabi niya sa akin, hihilain ko ng kamay mo kasi letter S po siya. No, alam niyo na ba, kayabangan po, kakatumbling. Uso po si Ben Tumbling noon. Sabi niya, hilahin ko na, at the count of 3. 1, back. 1 lang siya, biyasang mamilang, doktorya. Sabi ko, doktor, to hindi marunong magbilang. Sabi niya, at the count of 3. And then, nahiwa po yung paa ko po. No, 4 pong ugat ang naputol. Muntik na po ako mamatay po noon. Pero, hindi pa ako na hospital. Alam ko, malakas po ako. Pero, one day, I was 32 years old, 2007, hinang-hina po ako, dinila po ako sa hospital, diretso po ng dialysis. Hindi natin, kung malakas ka ngayon, kapatid, masarap ang pakiramdam mo, iyan ay ipaglingkod mo sa Lord. Huwag mong ipagmayabang kasi hindi mo alam. Kahit ako naranasan ko na po yan, hindi ko inintindi yung mga sipon, mga lagnat, hindi ko po inintindi yung mga yan. Dahil alam ko, malakas po ako. Pero dahil sa kayabangan ko, one day, biglang bumagsak na lang. Remember, kapag mayabang ka, God opposes the proud. Nung yan ka man mayabang, alwa naman ni Kaita. Praise the Lord. Ephesians 6:13-18, therefore take up the whole armor of God. Meron pong whole armor of God na binigay po sa atin, baluti, that you may be able to withstand in the evil day kapag inatake ka ng diablo sa mga araw na ito, and having done all to stand firm, stand therefore. Tingnan niyo po, stand firm, stand therefore, having fastened the belt of truth. Mamaya po explain po natin itong isa-isa. Having put on the breastplate of righteousness and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace, in all circumstances take up the shield of faith, which can extinguish the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ito po ang pinakamatindi sa lahat. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, sabi po dyan, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Now, isa-isahin po natin, anong ibig sabihin po nan? Belt of truth, this represents integrity. Pwede po na, pakita ko muna po yung full armor of God. Pwede, pakita muna natin. Ayan po yung full armor of God. Belt of truth, yung inuna kanina, breastplate of righteousness, yung ating boots, yung shoes for the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, at saka po yung sword of the Spirit. Nandyan po lahat.
Yan po yung armor of God. Nung panahon po ni Apostle Paul, ganyan po yung imagination nila kasi ganyan po yung mga sundalo noon. Pero sa atin po ngayon siguro, yung full armor kayo, nakapatig ka, marami kang sandata o ano. Pero iba pa rin po ito. Hindi tinakda po ng Lord na ganyan po siya. So ano po yung belt of truth? This represents integrity and God's objective truth. It holds, sabi dyan, everything together, keeping you grounded so you aren't misled by the enemy's lies. Una, dapat nasa katotohanan ka. Anong katotohanan? Itong salita ng Diyos. Sino ang katotohanan? Si Kristo. I am the way, the truth, and the life. Dapat po yan nakabelt. Alam niyo po, yung armor, kapag hindi ka nakabelt, lalaban kang maluwag po ang ito pong dito, yung breastplate, at saka po yung salawal mo, siyempre. Alam naman, nakikipaglaban ka, may lokas ka sa loob, ay saguli mo, magtas ko pa sa loob lang. No? Kaya kailangan pag nakikipaglaban ka, geared ka po na talagang na-share nga po sa amin ni Elder Jess, yung mga weightlifter, kapag mabigat po talaga po dapat, naka-belt po sila. No? Kasi po may busarang niya, siguro nga tsanda, I don't know. No? Importante po itong belt of truth, na ang talagang pinanghahawakan mo ay yung katotohanan ng salita ng Diyos. And then, breastplate of righteousness. This protects your heart, emotions. It isn't based on your own goodness, but on the righteousness of Christ that shields you from guilt and condemnation. Ito pag sinasabi ng diablo na, ikaw, nagkasala ka na naman, meron kang breastplate of righteousness. Hindi ako righteous dahil sa gawa ko. Righteous ako because of Jesus. Hanggat na kay Jesus ako, alam ko, righteous ako. Oo, magkakamali, magkakasala ako. Pero alam mo, diablo, no, ang righteousness ko kay Kristo. Kaya kahit nagkakasala ako, Romans 8:1. Alam mo yung Romans 8:1, diablo? Ano yan? There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, to those who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Amen. Wala nang condemnation. Ito yung, kaya nga equip yourself, sanayin mo. Sanayin mo sarili mo na meron kang katotohanan. Sanayin mo sarili mo na yung righteousness mo hindi sa'yo, kay Jesus. It will protect you. And then, shoes of the gospel of peace. This represents stability and readiness. It gives you the firm footing needed to stay calm and move forward with the good news even in rugged or difficult situations. Mahirap pong magipaglaban na nakatapak ka lang. Bagamat sa atin po, nanalo po sila Lapu-Lapu na wala pong beach walk. May tsinelas na ho ba nun? May beach walk na? May crocs na ba nun? Crocodile meron. Baka Rambo meron. No? Kung alam nyo pa yung Rambo. Pero nanalo. Pero iba po, kapag alam po na, ang mga perfect soldiers during these days, ang alam po ng mga Roman soldiers kung anong pinakamabisa. Kaya nga po sila po yung merong perfect na na armor. So nakaano ho sila. At importante po ito, ang ibig sabihin po nito, yung gospel of peace, kahit saan ka lumakad, kahit saan ka magpunta, dala-dala mo good news. Hindi yung chinichismis mo o paninira, o hindi yung lagi ka na lang uutang, parang hindi ka anak ng Diyos. Alam niyo ba, kapag anak ka ng Diyos, hindi ka dapat nang uutang. Sinabi po yan sa Psalms 37, bata pa ako hanggang tumanda ako, sabi ni David, wala pa akong nakitang godly man or righteous person na nagpalimos ng tinapay. Amen. Hindi ka magkukulang kung sumusunod ka lang sa Lord. Yung iba, kaya nga po nagkukulang, hindi man totoo yung tithes na yan, hindi man totoo yung offering na, hindi man totoo. Uwita, gaya ni paldaksikaran ka. Alam niyo po kung minsan, may mga nagagalit pong gagastos kami ng ganito, pag titingnan po namin yung record niya, hindi naman siya nagtatites, kaya galit. Alam niyo po kung minsan kung sino yung unang nagagalit? Yung hindi nagtatites. Salamat po, wala po dito yan. Wala yan. At actually po yung Banda Norte yan. Praise the Lord. Bahala na kayong Banda Norte kung ninoy kayo. So, lagi kami kapag dala mo lagi ang gospel of peace, meron kang protection. Nagiging ambassador ka. Kapag ambassador ka, protected ka. Remember, we are all ambassadors for Christ. If we are ambassadors of Christ, lahat tayo protektado. Meron kang security guard, meron kang driver, no? Lahat meron ka. Kaya yung angels mo laging active kapag meron kang gospel of peace. Nasuot-suot po natin. Amen. And then shield of faith.
This is your first line of defense. It involves active trust in God's promises, which intercepts and extinguishes the doubts and temptations, flaming darts thrown at you. Ang diablo po, araw-araw, binabato ka niya ng doubt, ng fear. Pero anong gagawin mo? Tataas mo yung faith mo. Hindi, ang pananampalataya ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Ang pananampalataya ko ay hindi ako magkukulang dahil siya ang aking mabuting pastol. Ang pananampalataya po natin nasa word of truth pa rin. Dapat itayas mo yung pananampalataya. Hindi ba, ayun ha, siguro. Sabi ng doktor, may ano na ako, siguro, sinipon ka lang. Meron na ako pneumonia. Noon, di ba, pag sinipon ka lang, tinakong COVID. Ha? Pero yan, bakit talin? Mangukulong. COVID data yun. Hindi, matutuwing COVID din. Kasi laan Pero nung unang siningot ka pa, ay, ating kuwatang kay. COVID. Mga praning po tayo noon Maraming praning po noon. Kapat merong lumalapit sa'yo, wala ka, halika ka pa. No? Mga ho tayo. Marami pong napraning noon. Kaya natatandaan ko po, kasi po yung pangalawang namatay, dito sa Pampanga, ano po siya, dialysis patient, nakatabi ko po siya. So na-PUI po ako. Nagda-dialysis po ako gabi, nakahiwalay. So uwi po ako, 11:00 ng gabi. Hating gabi na po. May mga barangay sa di ba nakakulong lahat ng barangay po natin. Sabi niya, saan ka pupunta ka niya? Uuwi na po ako. Dialysis patient po kasi ako, kaya ginabi po ako. Ayaw ko papasukin. Ay, hindi po, bawal na, may curfew. Kumuli ako karela. Na-COVID pati yung utak. Sabi ko, na-COVID yung utak. Parang lang yan. Anong dala mo? Yung nagdi-deliver. Dapat essential lang. Ito po, dala ko po lugaw. Ay, di essential yung lugaw. Kanya. Siguro sinasabi niya, mabubuhay ka kahit walang lugaw. Gusto niya ata kanin muna ang dala mo. Tapos nahiwala yung bawang at saka yung manok. Marami pong na-COVID yung utak. Praise the Lord na pagtagumpayan na po natin yan. Helmet of salvation. This protects your mind. It provides the security and assurance of your identity in Christ, preventing the enemy from attacking your thoughts with fear or hopelessness. Remember yung point number 1 po natin. The battle begins with the mind. Sasabihin ng diablo sa'yo, nagkasala ka na, hindi ka na anak ng Diyos, hindi ka na righteous. Hindi po kailangan po, helmet of salvation, saved pa rin ako by the grace of God. Not by works, so that I will not boast. Amen? Kailangan na inaano mo I am a child of God. According to the Word of God, I am forgiven. I am a child of God. My friend is God. I am a friend of God. Yung lahat po ng kailangan po bantayan po natin. Kapag may pinapasok pong mga negative thoughts ng diablo, anong gagawin natin? We take captive and pull them down. And every thought na meron tayo, we take captive to make it obedient to Christ. Amen. Ano man yung mali sa kaisipan, marami tayong mali. Kung anong iniisip natin sa isang tao, tama ba yun? Tanggalin po natin. Kaya nung sabi po ng Philippians 4:8, whatever is true, whatever is noble, whatever is pure, whatever is lovely, think about such things. Ayan po, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Bago po ito, ang ano po dito, do not be anxious about anything but in prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Verse 7, and the peace of God, which transcends all the understanding. Sabi po dyan. Ano po sinasabi dito? Pagtapos po na yung verse 8, para hindi mawala ang peace mo, always think about what is pure, what is lovely, what is right, what is praiseworthy. Think about such things. I-pull them down po natin. Kailangan po umaandar po, isanay po natin ang sarili po natin with the helmet of salvation. Napakahalaga po nito. Sa mga nagmumotor, kapag wala kang madali kang mamatay kapag ikaw ay na-aksidente. Kaya po, napaka-importante po ng helmet po natin na ikaw ay ligtas, meron kang assurance kay Kristo, dahil lang kay Kristo, hindi dahil sa'yo. Na kahit hanggat na kay Kristo ka, hindi mawawala ang salvation mo, kapatid. Hanggat na kay Kristo ka, na hindi ka na nag-enjoy sa kasalanan. Amen po ba? Next one is sword of the Spirit. Anong sword of the Spirit? This is your offensive weapon. Ito po yung offensive weapon. Alam mo po, kung depensa ka lang ng depensa, kahit sa basketball, hindi ka nag-offense, hindi ka nag-shoot, hindi ka mananalo. Kung araw-araw dumidepensa ka lang, ay hindi ganito ako, hindi mahal ako ng Lord, pero dapat lumaban ka.
labanan mo ang dyablo. No, kausapin mo siya, sigawan mo siya, paalisin mo siya. Kaya kung meron kang offensive weapon, no, which is what? The Word of God. It is used to strike back against the enemy by speaking and applying specific scriptures to counteract his attacks. To counterattack po yung mga binabato sa atin ng dyablo. Si Kristo, nung inatake po siya ng dyablo, mga Bible verses. Yung tinukso po siya. Anong pinanlaban ni Kristo? Bible verses. It is very important na mag-memorize tayo ng mga Bible verses. Puti ako mag-amen. Alam niyo bakit ayaw niyang mag-memorize? Hindi kasi matanda na ako, Pastor. Hindi po totoo yan. Kahit po yung mga expert, ang sabi po nila, no, yung mga sa neuro, hindi totoong bumababa ang memory natin. Kapag kasi hindi na natin ini-exercise ang brain po natin, no, hindi natin ini-exercise ang brain po natin, na yung memory agad pong nawawala, nahirapan. Pero kapag in-exercise mo yan, at nag-memorize ka, magiging sharp muli ang brain mo. Kaya ka ganyan, hindi ka nag-memorize eh. No? Yung madali kang ang kitid ng alam niyo po kapag po active ang brain mo, malawak po ang pag-iisip mo. Hindi ka madaling mapikon. Hindi ka madaling tumingin ng oras ngayon dahil, Pastor, oras na, arya mo na yan. Alang amen mo, ahiliya mo. Kaya nga po, kung ano lang yan, kasi sabi po ng Panginoon, the Holy Spirit will remind you of all the things that I have told you. Yung salita niya. Ang Holy Spirit i-remind ka niya. Hindi niya ituturo. Hindi niya sasabihin sa'yo. So what will the Holy Spirit remind you kung wala kang minind muna? Wala kang mineditate, wala kang minemorize. Tandaan niyo po ito, no? yung akala po dati. Noon po nag-Bible school po ako. Yung nga po, 32 years old po ako noon, nagda-dialysis. Mga bata po yung kasabayan ko, mga newly graduate ng college. Sabi ko, Lord, kung gusto mo ako mag-Bible school, gusto kong mag-excel sa Bible school. Alam niyo ho ba, no? Glory to God, mas sharp po yung mind ko sa kanila, mas marami akong memorize na mga Bible verses sa kanila. Because araw-araw, nagme-memorize ako. Now, gawin niyo po ito, assignment. 1 Bible verse every week. Mame-memorize niyo ho yan. Imposibleng hindi. Ala naman maklakabuntok. Atin ba? Yung pagiging pong, yung pagmahina po yung kaisipan, pinipili mo yan eh. Hindi na ako pwede dyan. Matamad ka mo. Alam niyo po yung mga bata, 2 years old, 3 years old, bigay mo po yung gadget, maya-maya alam na po niya. Kasi masipag pa siya mag-isip, tayo matanda. Ikaw na nga hindi ko alam. Di ba, ganyan ho tayo? Anong hinihinging password nito? Anong hinihinging email nito? Pero, mag-memorize po tayo. Kung gusto nyong manalo. Amen ho ba? Mag-memorize kayo kung gusto nyong manalo. Mag-memorize. Kasi, yan po yung panlaban natin, the sword of the Spirit. Higit sa lahat, yung verse 18, pray at all times in the Spirit, ang sabi po ni Paul. Prayer. Kung ngang suot mo lahat ng baluti pero hindi ka nagpe-pray, alam mo nga righteous ka, alam mo nga meron kang shield of faith, meron kang sword of the Spirit, dala-dala mo rin gospel of peace, nag-share ka, pero wala kang time mag-pray, matatalo ka pa rin. Why? Because prayer is the power source. Amen. Maranop na ko ba? Ka-amen kayong maranop na. Amen. Kailangan tayong mag-pray. It's very powerful po yung prayer. Very powerful po. No, yung prayer po natin. Kaya nga po, ang sabi dito, while not a physical piece of armor, sa verse 18 shows that constant prayer is how you activate and maintain the armor, keeping you connected to God's strength. Masipag ka nga, gospel of peace, nagsishare, pero hindi ka marunong mag-pray, madali ka pa ring masila ng dyablo. Lastly, last point, we must stand firm in the faith to fight the enemy, therefore stand together with the family of believers. Parang kakaiba po siya. No? Actually, nung ginagawa ko po itong sermon na to, may mga 2 to 3 points pa akong pwedeng ilagay para sa point number 3. Pero ito po ang binigay ng Lord. But why do we need to stand together with the family of believers? Because our battle ay hindi po pang solo yan.
Kung ano ang problema mo, kapatid, problema nating lahat dapat. Kung ano ang problema ko, problema dapat nating lahat. Nagtutulungan tayo, in other words. Kaya po natin sinasabi, problema natin sa iba, may problema akong ganito, pag-pray mo ko. Meron akong karamdaman, pag-pray mo ko. Di ba sa, ano natin, yung, sa mga, tawag po doon sa, yung prayer, ano natin sa GC, maraming nagpapapray because it's very powerful po sa mga nagpe-pray po. Now, dito po sa Ecclesiastes 4:9-12, two people are better off than one. For they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Mas mainam po yung dalawa kasi pag ikaw daw mag-isa natalisod ka, no, you are real in trouble. And then sabi po diyan, dokarida ako. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? Kapag naglalamig ka, dapat mag-attend ka ng church, mag-attend ka ng CU. Hindi ka iinit ng mag-isa. Naka-design po tayo as one family, as one body of Christ. One body of Christ. Iisa lang po tayo. Huwag mong sabihin na, hindi, kilala ko ng Diyos, diretso na ako sa Kanya, hindi na ako mag-attend, meron naman akong Bible. Kasi kapatid, walang pang-solong langit. Ang langit po, nakashare po bawat isa po sa atin. Hindi po yung, hindi, gusto ko solong langit, no? Kapag soloista ka, sa impyerno yan, maraming solo po doon. Marami nga kayo sa impyerno, pero ang feeling daw po sa impyerno ay para kang nag-iisa. Ganun po kalungkot at kasakit sa impyerno. Now, ang sabi po dyan, a person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Alam niyo po yung sa mga gladiator, kapag kumisan dalawa na lang sila mag-back to back. Alam niyo pala yung armor of God, original armor of God ng mga Romano, wala pong pangharang sa likod. Ano? Sa harap lang. Bakit? Anong ibig sabihin yan? Hindi mo dapat tinatalikuran ang kaaway. Lagi mong hinaharapan. Dapat nakaharap ka. Kapag tinalikuran mo ang diablo, hindi ka lumaban, patay kang bata ka, sasaksakin ka niya sa likod. Nandiyan pa ho ba kayo? Maranop na kayo kung may galmusal. Ako may gagana ka, mayari na ako po. Sabi po dyan, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Hindi lang tayo tatlo, ilan po tayo ngayon? More than 200 tayo ngayon. Kung nagpe-pray tayo together, sabi ng Panginoon, where two or three are gathered in my name, nandoon ako. Ang sinasabi ng Panginoon, there is power when you agree together, when you pray in unity. Kaya nga po, ini-invite ko po kayo tuwing Wednesday. Kung walang kakwenta-kwenta ang ginagawa niyong Wednesday ng gabi, pumunta po kayo dito. Para magkaroon ng kwenta ang buhay po ninyo ng Wednesday. Mag-pray po tayo together. Because there is power in prayer, especially when we pray together as one family. Amen? Isang pamilya lang tayo. Kaya yung pagmumukhang yan, magpapamilyar ho tayo, dito pa lang, hanggang sa langit na. Amen. Praise the Lord. Sabi po ni James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Kaya nga po ito, no? Yung fourth point po natin, stand with the family of believers. We need the prayer of one another. Kaya po, madalas sinasabi ko sa inyo, kapag minararamdaman po ako, pag-pray niyo pa ako, meron pa akong ganito. Because I need your prayers. Hindi ko mo pastor na ako, meron akong pride na hindi ako magpapapray, pastor ako. May mga ganyan pong pastor, ayaw po nilang sabihin kung anong karamdaman nila. Sino magpe-pray? May karamdaman na nga, may pride pa siya. Kung kayo tinatago nyo yung sakit nyo, sino magpe-pray sa inyo? Kung nagkasakit kayo. Kung may problema ang family ninyo, kung may problema ang mister mo, may problema ang anak mo, kung mga drug addict sila, kung ano man, at ayaw mong sabihin dun dapat sabihin mo yan dun sa mga hindi chismosa. Siguraduhin mo kayong mga nagsisiyo, siguraduhin nyo hindi kayo chismoso. Ay, makanya niya pala, kaya balak masasalay sa ilang may asawa. At niya palang number 2 yung kain. At saka itang anak na addict yun. No, hindi po, kaya ako minsan hindi po nagbubukas. Pero kailangan natin buksan ang mga problema natin. Because no man is an island. Kaya sabi ko nga kanina, walang sino man ang nabubuhay
para sa sarili lamang. So, kaya sabi po dyan, so that you may be healed. No, ang ano po dito, sabi niya, because the prayer of the righteous person is powerful and effective. The reason why kung bakit ayaw ng diablo na mag-pray tayo, because alam niya na powerful and effective ang prayer natin. Why? Because we are righteous. We are not righteous because of our own doing. We are righteous because of Jesus. Natatakot na ang diablo when we begin to pray. Kung minsan kung kailan ka magpe-pray, inaantok ka, pinapaano ka ng diablo, ayaw ka niya mag-pray because he knew exactly kung anong mangyayari. There is power sa mga prayer po natin. Nakita na po natin yan, yung power of prayer. Sa buhay ko po, nakita ko po kung gaano po kadakila po ang Diyos sa amin because of the power of prayer. Sa buhay po namin mag-asawa, na ICU na rin po ang asawa ko, meron pong sakit sa puso na dapat ma-opera, pero hindi. Ang sabi ng Lord, huwag pa-operahin. No, because of prayer, pag nag-pray ka, kapatid, pakikinggan ka ng Lord dahil you are a righteous person in Christ. Amen? Kaya dagdagan po natin ang sipag nating manalangin. Huwag lang sa pagkain. Amen? So Galatians 6:2, carry each other's burden. Kaya iutos po ito, bawat isa po sa atin magmalasakit. Kaya nga po yung kasiyo po natin, sila na po yung bumibisita, nagpe-pray po sa atin. Dahil hindi po namin kaya mga pastor. Ilan po tayo ho dito? Kung lahat po, pati mga bata, nasa mga 2,000 po tayo, paano po hindi po namin kayang magbisita? Kaya may mga small groups po tayo, may mga CU. It's very important that we stand with the family of believers. Carry each other's burdens, and in this way you fulfill the law of Christ. What is the law of Christ? One word. What is that? Love. Kaya tayo nagmamalasakit sa bawat isa. It is because of God's love na nasa atin. Amen po ba? Amen. So hindi tayo, mahirap pong manalo. Kung ako po walang nagpe-pray sa akin, hindi nyo ako pinagpe-pray, hindi po ako mananalo. We need to pray for one another. Kung sinolo ko po itong sakit ko, hindi po ako mananalo. Kung halimbawa, meron na pala akong nararamdaman, tapos nagpe-pretend pa ako na parang wala po, at hindi ko sinabi sa inyo pag-pray nyo ako, hindi ako mananalo kasi meron akong pride. We need to pray for one another. Ang laban po natin, ang spiritual battle po natin, hindi siya solo. We fight as one family, together with God. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Mag-review na po tayo. To fight against the enemy, be aware of spiritual battles every day. Equip yourself with spiritual armor of God. Stand together with the family of believers. One verse na lamang po before habang piniprepare po. Sige po, mag-prepare na kayo ng Holy Communion. Sabi po ng Isaiah 54:17, no weapon formed against you shall ever prosper. Wala daw pong sandata ang kaaway na magtatagumpay sa iyo. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Lahat ng mga word, lahat ng mga dila na kinokondemn ka na ikaw ay walang kwenta, na ikaw ay hindi blessed, i-condemn mo daw yan. You shall refute. No? Kaya nga pa pag nagpe-pray ka, pag nagpe-pray ako, I condemn the words na sinasabi niyang hindi na ako mabubuhay. I refute the words na wala akong kalakasan. Kailangan lumaban ka, kapatid. Ang sinasabi nito. Walang sandatang mananalo sa iyo ang diablo kung lalaban ka, na i-condemn mo lahat na sinasabi ng diablo. Naalala ko lang po, yung Revelations 12:11, they triumph over Satan because of the blood of the Lamb and the power of their testimony. Ano po yun? Yung sasabihin mo sa diablo, oy diablo, alam mo, ako'y pinatawad na sa dugo ng ating Panginoon. Power of testimony, the blood of Jesus. Yung dugo ng Panginoon, siya na ang naglinis, wala nang sumpa sa amin diablo. Kami tinubos na, kami pinatawad na ng dugo ng aking Panginoon. Yan pong sinasabi po dyan, na nagtagumpay sila yung over him kay Satan by the blood of the Lamb at saka word of testimony. Kailangan magsalita ka, kapatid. Labanan mo ang diablo. Merong spiritual battle. Hindi pwedeng puro depensa lang. Kung may mga demonyo sa bahay, paalisin mo. May mga demonyo po, yung asawa ni po ninyo o anak, pag natutulog po, pag-pray nyo po. Kaya lang, huwag niyong lakasan. Yung sabihin niyo, demonyo ka, lumayas ka dyan. Biglang, ninong demonyo? Patay kang bata kayo. Pero totoo po ito, may
kinounsel na po akong ganyan. Sabi niya, Pastor, alam niyo po, bigla na lang po ang sabi ng mister ko, ayaw na daw niyang manigarilyo. Ayaw na niyang uminom ng alak. Kasi po, tuwing matutulog sila, linelehan, nire-rebuke kung anong demonyo ang nagko-control sa kanya. Hindi siya possessed, pero mayroong nag-i-impluwensyang demonyo. Amen. I hope sa atin, wala na pong nag-i-impluwensya ng demonyo. Na umiinit ang ulo mo kasi, Pastor, oras na, maranop na ako. Manyamaning sabosigang. No. Anyway, because of Jesus, our victory is assured when we fight the enemy. Sabihin mo sa katabi mo, lumaban ka kapatid, siguradong panalo ka. Palakpakan po natin ang Lord, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus.